Tumakbo ang batang babae papunta sa isang kakaibang bagay sa lawa ng isang misteryosong planeta. Ang lawa ay nagyayelo sa nakakakilabot na bilis. At bago pa siya makatakbo, tuluyan na siyang nagyelo. Natrap siya sa loob ng solidong yelo na parang isang human specimen. Narinig ng kanyang ina ang walang magawang iyak ng anak, kaya sinubukan niya itong kalmeyan. May proteksyon naman ang kanyang suit laban sa lamig at may natitira pa siyang hindi bababa sa 5 oras ng oxygen. Nangako silang ililigtas siya agad kahit wala silang gamit. Kaya sinimula ng ama ang pagsaksak ng kutsilyo sa yelo buong lakas. Si John ay nangongolekta ng tubig nang mapansin niyang may puting liwanag na nagmumula sa isang malayong iceberg. Napahinto siya, nagtataka. Pagkatapos, tila may naisip siya. Sinabi niya sa kanyang ama na baka ang puting apoy ay sanhi ng karbon. Maaaring may napunit na ugat ng karbon sa bundok dahil sa pagbagsak ng kanilang sasakyan. Nang sumayad ito sa hangin, nagsimula itong masunog ng matindi. Biglang huminto ang kanyang ama sa ginagawa. Dahil ang ganoong init ay maaaring makatunaw agad ng yelo. Mahalaga ang oras, kaya agad silang lumakad ni John. Maingat nilang tinahak ang malawak at walang katapusang glacier. Mabilis magbago ang yelo at maaaring mali ang bawat hakbang. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, narating din nila ang kanilang pakay, isang kuweba sa glacier. Hinugot ng ama ang kanyang kutsilyo at maingat na kinayod ang alikabok ng karbon mula sa pader ng kuweba. Nang makakolekta na ng sapat, paalis na sana sila ni John nang biglang sumigaw si Will. Bumagsak ang yelo sa ilalim niya at dumulas siya pababa sa kailaliman ng iceberg. Sumilip ang ama sa kuweba na tila walang hanggan sa lalim habang paulit-ulit siyang sumisigaw. Pero patuloy na dumula si Will hanggang sa tuluyan siyang huminto. Tinangkang tawagan ni Will ang ama pero walang signal ang radio. Wala siyang magawa kundi maglakad paalis sa kuweba. Pagkatapos ay nakita niya ito, isang lambak na sobrang ganda na parang panaginip. Biglang bumalik ang signal ng kanyang radio. Tumangala siya sa napakalaking glacier sa itaas at sinabing hindi na niya ito kayang akyatin pabalik. Frustrated na sinabi ng ama na mas kailangan munang iligtas ang kanyang kapatid. Babalikan niya agad si Will. Natakot si Will at yamakap sa gilid ng isang puno ngunit naiintindihan niya ang desisyon ng ama. Umaasa na lang siyang hindi ito magtatagal. Nang umalis na ang ama, napansin ni Will ang mga makinang na tilamsik na lumulutang sa hangin, sinusundan siya papasok sa gubat. Hanggang sa marating niya ang isang bangin at nakita ang mas nakakamanghang tanawin ng planeta. Lalong dumami ang mga tilamsik at dinala siya sa pinagmumula ng mga ito. Isang bumagsak na spaceship pero halatang hindi ito gawa ng tao. Sobrang sira na ito. Lumapit si Will dala ang kanyang kamera para imbestigahan. Bigla niyang narinig ang isang ingay sa di kalayuan. At nakita niya, isang nilalang na alien. Agad siyang tumakbo palayo, lubos na takot. Panikang umakyat siya sa mataas na puno. Narating ng nilalang ang puno at tinangkang akyatin ito. Paanong nakikita mo ako? Sinubukan ng alien na umakyat pero hindi ito umabot. Si Will, nanginginig pa rin sa takot, ay dahan-daang umatras. Hindi niya namalayang may nilalang na pala sa likuran niya. Inabot siya ng nilalang at biglang sinugod siya ng isang hampas.